Oh, halika kayo dito mga posa at bubuksan natin tong parcel nyo na dumating. Ayan, excited na naman nga sila at nagtataka kung ano na naman ang laman ng karton na ito. Hindi yan kinakain, jumping. Ayan, binilhan ko kayo ng kutkutan. Walang kamatayang kutkutan. 2-in-1 na yan ha, diretso na yan tulugan. Oh, dalawa yan, may berde at puti itong isa. Ano na naman yan, jumping? Ba't ka ng bibigwas? Hindi mo nakikita? Si Uncle yan? At nagustuhan naman nga nilang lahat ang tulugan na yan dahil diretso na yan kutkutan. Kaya lang 2 piraso lang yan, siguradong mag-aaway-away na naman ang mga ito. Abala na naman sila sa pag-inspeksyon sa bago nilang gamit samantalang ang barako ay nanonood lang. Iba talaga kapag senior na. At siguradong mag-uunahan na naman sila kung sinong unang hihiga sa bagong tulugan na yan. Katulad na lang nito may sabunutan na agad na nangyayari. Nangaagaw na naman nga sinatnat ng pwesto kahit meron namang bakante sa tabi niya. Ang barako naman nanonood lang sa kanyang pamilya. Maya-maya nagkasundo din sila at naghati-hati sila sa higaan. Samantalang si Champing walang kaproble-problema dahil meron siyang sariling trono. Sinusundan na naman ang barako ang berdugong Champing dahil may suot nga itong pulang kwintas. Hindi na naman ito maganda sa paningin niya kaya tinatarget niya na naman si Champing. Ginulat nga si Denichi ito at nagiging magugulutan niya si Champing at akala niya laging nandyan ang kanyang uncle. At heto nga panay na naman ang tago niya sa mga ilalim at kino-corner na naman siya ng barako. Wala na namang magawa si Casper kaya sisindakin niya na naman ang kanyang hilaw na pamangkin kahit wala naman itong ginagawang kasalanan. Takot na naman dyan si Champing kaya nawawala na naman ang mga tainga nito. Hindi pa tumitigil si Casper dahil hindi niya pa nga nakukorner si Champing. Sa puntong yan, hindi na naman malaman kung saan na naman napunta ang mga tainga ni Champing. At hindi mo rin malaman kung saan ang gagaling ang galit ng barako dahil panay na lang ang pangkukorner niya sa berdugo. Sa puntong yan ay napansin ni Champing na malas ang kanyang kwintas na pula. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang pagtutuos habang nagtititigan. Ngunit walang nagawa ang barako dahil hindi nga ito makabuelo kaya nag-walk out na lang ito. Inabangan na naman nga ng barako si Champing galing sa pagtai. Tinanggal na nga ang kwintas na pula ni Champing at napalitan ang pulang damit kaya nagliliyab na naman ang paningin ng barako. Sa punto yan na FPJ niya na naman ang berdugong Champing. Mainit ang ulo ng kanyang uncle. Tumakbo na nga ito para isalba ang sarili kaya lang na corner pa rin ito ng barako. At sa punto yan, bugbog sarado na naman ang hilaw na pamangkin na si Champing. Halos 2 oras din siya natulog dyan sa tuktok na yan at nakakapagtaka at dyan niya napiling matulog. Oh, bumaba ka na dyan, Champing. Kapag may suot siyang damit ay tahimik lang siya, hindi siya gaanong gumagalaw. At ang asol na damit nga na iyan ay masikip na sa kanya kaya ang kinalabasan ay crop top na naman. At dahil nga hindi siya makagalaw kapag may damit ay natutulog na lang siya at syempre diyan siya matutulog sa tabi ni tao number 2. Sa
Sa mga oras nga na ito ay tapos na siya maghapunan at dyan niya na naman napiling magpahinga at mamaya-maya ay matutulog na yan dyan. Napakahusay talaga mamili ng papahingahan at tutulogan ang berdugong Champing. Solved na naman si Champing dahil nga bagong kain. 2 beses na nga lang siya kumain sa isang araw, isa sa umaga at isa sa gabi. Oh, ano na, Champing? Champing, ba't nandiyan ka lagi sa tama? Nilalamig ka? Champing? Tinatawag kita doon sa kusina, hindi ka lumalapit. Champing? Oh, nandiyan pala kasi si Uncle. Binabantayan ka ng uncle mo, Champing? Hindi ka makadaan dahil nandyan si Uncle. Champing? 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 Halika na doon sa labas, Champing, at magme-merienda ka na.